Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, Episode 48, How to Be Happy. Sabi si Jollibee, bida ang saya. Ako, naniniwala ako doon, hindi dahil kapisngi ko si Jollibee or hindi dahil paborito ko ang pagkain ng Jollibee. Feeling ko kasi gusto ko rin yung bida ang saya. Parang sa buhay ko naniniwala rin ako na kapag masaya ka, parang lalong gumaganda ang life. Kaya sa halos mga naging desisyon ko or if nakikinig kayo sa mga podcast episodes ko, parang masasabi nyo na yung mga desisyon ko, lagi silang nakabase kung magiging masaya ako. Parang if may pagkakataon ako na maging masaya, pipiliin ko na maging masaya. Sabi nga dati sa akin ng mga students ko, ako daw yung happy pill nila. Naalala ko si Angeli. Hi Angeli, ang tawag niya talaga sa akin happy pill. Simula nung grade 11 siya hanggang ngayon nag-graduate na siya, happy pill pa rin yung tawag niya sa akin. Naisip ko rin na bakit kaya happy pill yung tawag nila sa akin? Nakakatawa ba ako? Feeling ko nga wali ako parang hindi naman heavy yung mga jokes ko. Iniisip ko rin if lagi ba akong masaya or lagi ba ako nakasmile. Kasi kapag naalala ko rin, hindi rin naman ako laging happy. I mean, iyakin din ako. Sentimental ako. Mahilig akong mag-emote. Mahilig akong mag-express ng nararamdaman. Halos lagi. And hindi ko rin naman mapagkakailan na malungkot din ako at times. When I was younger, nung high school ako sa Maxim Royal Academy, meron kaming project kay Teacher Corina, English yun. Parang gagawa kami ng short story. And I felt like it's an expression of ourselves. And ang title nung kwento ko nun is Happiness Beyond Undeniable Sadness. Hindi ko lang maalala kung ano yung kwento nun, pero basically yun yung title niya. Ibig sabihin for me is nung time na yun, nafe-feel ko rin na malungkot ako pero alam ko na masaya ako. And now na naalala ko yun, parang na-realize ko rin na, oo nga no, ganun pala talaga. Laging may masaya, malungkot. Parang naalala ko yung film din, yung Inside Out. Diba parang, when there is joy, there is sadness. Parang, you need sadness for you to appreciate joy. Parang, hindi mo malalaman ang saya kung walang lungkot. Parang tinagalog ko lang. Pero yun, di ba? So, isa yun sa mga paborito kong movies din. Naalala ko na ang inspirasyon ko or ang reason kung bakit ko nasulat tong podcast episode na to is one of my friends asked me the question, how to be happy. And nung tinanong niya sa akin to, napaisip rin ako na, how can I answer that question if meron tayong iba-ibang sagot kung paano maging masaya? Kasi pwedeng yung kasiyahan ko, hindi yun yung kasiyahan mo. So, I'll answer the question, how to be happy, based on myself, like how I made myself happy. High school pa lang ako, naniniwala na ako dun sa kasabihan ba, or dun sa statement na, if you want to be happy, be. So parang naging mantra ko rin yun. Wow, mantra? Parang naging mantra ko rin. Mantra ko rin? Ano ba yun? Slang ako. I mean, parang naging guiding principle ko rin yun lagi. Reminder for myself na if alam ko ang makakapagpasaya sa akin, gawin ko. Iniisip ko tuloy kung ano ba yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Meron kasing mga simpleng bagay na nakakapagpasaya sa atin, yung mga parang in an instant pwede nating mabili. Yun yung mga madaling bilhin, madaling gawin. For example, dati, nung sad ako, parang makita ko lang si Jollibee, yung face ni Jollibee, or kumain lang ako ng Yum Burger, uminom lang ako ng Nestea, parang nagiging okay ako, makausap ko lang yung paboritong tao ko. Alam mo yun, yung parang gumagaan yung pakiramdam ko. So yun yung parang puro ko parang. I mean, yun yung mga bagay na in an instant, kaya kang pasayahin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganito yung mga nakakapagpasaya sa atin. Meron ding mga bagay na nakakapagpasaya sa atin kapag na-accomplish natin, kapag nagawa natin. Like for example, pag
nananalo ako dati sa mga competition, o kaya kapag nag-graduate ako, kapag ka nagsweldo ako, yung mga ganun. So, meron din tayong ibang source of joy or source of happiness. Ito yung happiness na when you set something, like pag meron kang goals and then na-achieve mo yon, parang iba yung dulot niyang happiness sa'yo. So, meron mga little things, yung mga madaling gawin, madaling bilhin. Meron din yung mga may sinet kang goals. Medyo long-term lang konti pero attainable. And for me now that I am doing podcasts, sharing stories with you, connecting to people na hindi ko naman kilala talaga pero nagkakaroon kami ng connection because of the stories, that is something different for me. That is another type of happiness that I can share. Alam mo yung parang may purpose ka sa life, parang meron kang sense of fulfillment na you are living, na you are doing something not just for your own but for the others too. And that's another type of happiness. Kumbaga parang may level siya na pare-parehas masaya pero iba yung lalim. So this is just my story and this is just based on my experiences too. So let me know guys if meron din ba kayong mga ibang source of happiness bukod sa mga nabanggit ko. If you're asking for my advice or my answer to the question na how to be happy, for me, the answer is based on my experience. The reason why I figured out what makes me happy is because I did journal writing. If you haven't listened to my podcast episode about journal writing, you can search it. It's how journal writing helped me in my 20s. So, nung medyo nasa early 20s ako, dun ko siya inumpisahan. And it helped me discover myself at yung mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. So how did I do that? If hindi nyo pa nababasa or if wala pa kayong copy ng Finding Good Everyday ni Kiddo, it's an ebook where I shared some stories when I started journal writing. Dito ko naumpisahan mag-practice ng gratitude. Like, I'm just writing from the title itself, a good thing every day. And Kiddo, because for me, I am Kiddo, and it's easy for you to see good things through the eyes of a kiddo. And these stories made me realize the things that are important to me, the things that matter, and the things that put smile on my face. I realized after years of doing it, writing a good thing every day makes me appreciate life until it becomes a habit and until it becomes a way of life. Like, I'm writing every day kung ano yung na-appreciate ko sa isang araw. I also practice mindfulness. I mean, being present on that moment, allowing myself to feel what I am feeling. Yung kumbaga, ako na lang to at ang journal ko eh. So, bakit pa ako magko-conceal ng nararamdaman? Bakit pa ako mahihiya? Wala namang magja-judge sa akin eh. So, I am allowing myself to feel the emotions. Kung malungkot ako, talagang malungkot ang isusulat ko. Kung naiinis ako, talagang naiinis. Kung kinikilig ako, kahit ulit-ulit ako, isusulat ko yun. Because that's what I am feeling. Ako yun. Parang ako na lang to pag sisinungalingan ko pa ba yung sarili ko. And for me, nung ginawa ko yun, na-realize ko na dun ko mas nakilala ang sarili ko. Kasi parang ako mismo yung nagbigay ng safe space for myself. Ako mismo yung nag-comfort sa kanya na you have me eh. Parang, bakit ka maiilang? Eh ako to. So dahil dun, mas nakilala ko yung sarili ko. Dahil sa mga pagsusulat ko, pagiging totoo ko sa sarili ko, doon ko na-realize na pag binabasa ko na yung mga stories na nasulat ko doon ko naisip na, ito pala yung nagpalungkot sa akin. So ito yung mga iiwasan ko. Ito yung mga hindi ko dapat gawin. Ito pala yung mga nakakapagpasaya sa akin. So dapat dalasan ko tong mga to. It was made easier for me to figure out what are the things that make me happy and what are the things that make me sad. Because I express myself, and then I allowed myself to be me. And lastly, I think the reason why I can say that I am happy is because I am doing what I want for myself. I mean, mabait ako sa sarili ko, generous ako sa sarili ko, loving ako sa sarili ko. Parang sobrang overflowing naman yung pagmamahal sa sarili. What I mean is, I am treating myself the way I want to be treated.
I'm not waiting for, alam ko nababanggit ko to sa mga podcast episode ko parang I'm not waiting for other people to do it for me if I can do it for myself. Alam mo yung dati tinitiis ko siya, minsan pinapahirapan ko siya, pero ngayon na-realize ko na bakit ko gagawin yun? Hindi ko siya tinitiis. Basta kaya ko, hindi ko siya tinitiis. Hindi ko siya pinapahirapan. Hanggat kaya ko siyang spoil, gagawin ko. Kasi when I was younger, in my early 20s, napaka-madrama ko talaga. Naalala ko yung paborito kong tao on earth. Sabi niya sa akin nun, ang hirap na nga ng sitwasyon mo, ang pangit na nga ng sitwasyon mo, nagsiself-pity ka pa. Yung parang sa mga teleserye na pinahirapan na yung bida, dadagdagan mo pa, papalalain mo pa. So, nung sinabi niya sa akin yun na pangit na yung sitwasyon, kakawawain mo pa yung sarili mo. Parang dun ko na-feel na, ay, parang kailangan kong mahalin ang sarili ko. And dun niya sinabi sa akin yung paborito ko rin sinishare sa mga podcast episodes ko na self-worth comes from within. Nung time na yun, hindi ko yun na-absorb agad. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Pero ngayon, na I am sharing stories with you, masasabi ko na isa yun sa mga naging rason kung bakit hanggang ngayon, kahit may lungkot akong nararamdaman, kahit may hirap akong pinagdadaanan, I can say that I can be happy and I am happy. So to answer the question, how to be happy, based on my stories, my answer would be, you have to know yourself, to discover yourself. And to do that, you have to allow yourself to be you. No judgment, be comfortable, no pretensions, it's just you. And then when you finally figure out who you are, discovered yourself, treat yourself the way you want to be treated. And then, bukod sa mga nabanggit ko na yon, another reason for me or another reason why I feel or why I'm happy is that itong ginagawa ko na to, podcast, sharing stories for people to give hope, to be their voice, and to be their source of comfort in times that they need it the most. And then just recently, nagdagdag ako ng source of happiness ko. And this time, it's because, or it's through my podcast, Sarah's Bedtime Stories. So may one time, hi sa mga youth ng Arzobispado de Pampanga, special mention. So may one time na in-approach ako ng kasamahan ko doon. Tinanong niya ako kung kailan daw ba ako mag-upload ng bagong episode, or parang sinasabi niya na mag-upload na daw ako kasi hindi siya makatulog, so kailangan niya ng bagong mapapakinggan. And nung sinabi niya yon, I felt really happy. Joy, malalim yung saya, parang more of a fulfillment. Like I feel so fulfilled na yung ginagawa ko, yung reward niya, it's not monetary kasi as you know, I'm only selling the ebook, but not everyone is buying that. Hindi naman lahat mahilig magbasa, hindi rin naman lahat mahilig mag-journal writing. So, it's not really hindi ako monetized, pero bakit ko ginagawa? Bakit ko tinutuloy? It's because of the joy that I am feeling. And the source for this joy is the people who are telling me na meron akong siniserve na purpose sa kanila. And to be honest, I felt like I was like them when I was younger. Pag meron akong mga iniisip, pag meron akong mga worries, hindi ako makatulog sa gabi. And nung time na yon, hindi ako aware sa mga podcast. Ang meron nun radyo, meron nun music. So yun yung mga pinapakinggan ko. Pero I wanted to make them feel na when they are dealing with something or when they are feeling something and there's no one available for them, there is Sarah's Bedtime Stories for them. So dahil nagagawa ko to, tapos feeling ko may natutulungan siya, iba yung joy, iba yung energy na binibigay niya. And for that, this is another kind of happiness. Alam mo yung masaya ka, tapos nasi-share mo yung happiness sa iba. Sabi nga nung commercial dati, di ba, share the happiness. Mas masaya pag nagmumultiply yung saya mo. My thoughts? The first step to be happy is to practice gratitude. I hope you'll be inspired by Kiddo kung paano niya nahanap ang goodness every day.
And if you want to get a copy of Kiddos Finding Good Every Day, just go to sarahsbedtimestories.com/ebook and you'll get a copy of it. And then be mindful of your own feelings, of your thoughts, and allow yourself to be you because that's how you'll discover yourself more. Kung takot kang mag-express kasi takot kang ma-judge, gawin mo yun para sa sarili mo. Huwag mong i-judge yung sarili mo. Huwag mong pigilan sa mga nararamdaman niya. So, just a reminder before I end this podcast episode, be the person that you need. Be kind to yourself because you deserve it. Just a reminder again, if you want to be happy, be. So this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. If you like my stories or if you enjoy this podcast episode, please do not forget to like, share, and subscribe for more stories like this. Thank you so much. Good night. Mwah.